Ang init ngayon dito sa Pilipinas. Punta kaya ako Singapore. Alam ko na, tanongin ko si Kuya Berlin. Sigurado, matutulungan ako nun. Tara! Hello po, ako po si Kuya Berlin. OFW po dito sa Singapore. Magbablog lang po ako para po sagutin po yung katanungan ng kaibigan ko at para na rin po sa mga taong gustong mag-tour po dito sa Singapore. So, pakinggan na po natin ang katanungan niya. Kuya, magastos ba magpunta sa Singapore? Sa unang katanungan niya na kung magastos ba ang mamasyal dito sa Singapore or mag-tour dito sa Singapore, depende po sa lifestyle na pagtutur nyo po dito. Kung mahilig po ba kayong maggastos dito or anong plano nyo po ba? Mag-sightseeing lang po ba? Yan ang dalawang option nyo po. Nasa magkano naman kuya ang ticket papunta sa Singapore? Ang air ticket papunta rito ngayong summertime, pumapalo siya ng $300 pataas. Depende sa sang airline ka magbubuk. Ang masasuggest ko sa iyo, the airline na para makatipid ka. Kung gusto mo kung magtitipid ka ng hindi magastos na air ticket, kasi 4 hours lang naman ang biyahe dito, sa FlyScoot or Cebu Pacific. Sa FlyScoot, medyo maganda rin naman ang biyahe, ang schedule ng mga flight nila, mostly madaling araw. Meron din tanghali pero limited lang. Sa Cebu Pacific, okay din naman, pero most of their flights nagsisimula ng 5 a.m. or 3 a.m. Tapos arrival dito mga 6 a.m. na. Sa akin, most of the time, nagbo-book ako ng ticket ko lagi sa FlyScoot kasi yung timing. Maganda yung maganda yung timing ng arrival niya diyan sa Pilipinas. Tapos yung 5 flight siya na kasi ang paborito ko kasing flight ng arrival, yung 5 a.m. ng umaga diyan. Tapos yung pagdating dito, papunta naman dito, most of the time ang departure dyan, mga 1 in the morning, so hindi na matraffic yun. So yun ang gusto ko lang yun ang masasuggest ko sa iyo na magandang airline na mura. Anong month ang murang air ticket papunta dyan? Ang masasuggest ko na pinakamurang month or off-season sa papunta dito at pabalik, galing dito pabalik ng Pilipinas, ang masasuggest kong month na pinakamura talaga ay yung month ng July until August. Kasi imagine, so kung month ng July dyan sa Pilipinas, which is maraming hindi bumabiyahe kasi karamihan pumapasok sa school. Di ba? Ang mga family, mga estudyante pumapasok sa school. Di gaya ngayong month ng May. So, mga bata, nakabakasyon. So, most of the time, nagbabakasyon sila. Nag-out of the country. Kaya mataas ang demand ng ticket ang pauwi ng Pilipinas. And then, also dito sa Singapore, kasi sa month ng July, tsaka August, medyo quiet tong Singapore. Kaya yun yung pinaka-the best na month na murang makabili ng ticket back and forth or round trip na tinatawag sa airplane. Sa booking ng hotel or transient house dyan, nasa magkano na ba? About naman sa hotel accommodations or transient, ang masasuggest ko, so kung gusto nyo ng magandang, syempre, ng mas comfortable or comfy na matutuluyan dito, syempre, mas maganda na yun sa hotel. Pero nag-range siya ng kung gusto niya ng mas mahal, syempre, nasa more than $200 dito or $300. Pero kung gusto niya naman ng hotel, pero hindi naman siya maganda o matulugan lang, at least mukhang safe at malinis, meron dito nag-range ng mga around $80. Mahal nga lang, syempre, yung area na pupuntahan yung hotel na yon, malayo sa mga tourist spot or pasyalan dito sa Singapore. As meron pa rin naman pangalawang options na
transient house na tinatawag, ang tinatawag dito na backpackers house. Yun naman, yun yung sharing room naman yun tinatawag, or para ka lang mag-bed space. Matutulog ka sa isang hotel, sharing yung room, sharing yung banyo. Yun, mura yun per night. Meron na dati kasi ang transient dito nasa $10 ngayon. Nasa nakikita ko na sa Airbnb or sa internet, nag-range na siya ng $30. So, siguro baka meron pa rin naman mga $25 ngayon. Pero syempre, ang problema lang nga sa transient, medyo delikado. Kasi wala kang privacy. Yung gamit mo, naka-open para sa hindi mo kilala kung sino yung mga roommate mo. So, yun lang naman yung mga consequences kapag gusto mo talaga ng murang accommodations. Yung sa mga transport fare or pamasahe, nasa magkano ba? About naman sa public transport fare dito, medyo siya, hindi naman siya, kung dito naman sa Singapore na kung nagtatrabaho dito, syempre mura yon para sa amin. Kasi nag-range lang siya ng $1.50 or nag-start siya ng $1 pataas. Isang biyahe. Pero maximum na yun pagka sa public transport is $2. Baka nga, minsan nga wala pa sa mga pinakamalalaking lugar. So, pero nga lang, syempre, kung kukumputin mo from peso to Singapore dollar, medyo mahal. Kasi nga, nandito ako sa Singapore. So, kung pupunta ka dito, syempre, ang monetary dito, ang syempre, panggastos, dollar talaga. So, medyo mataas talaga kung i-compare mo. Pero kung kung open naman, kung marami ka naman extra money, tsaka mas mabilis na makapasyal sa mga gusto mo puntahan, meron mga Grab dito, meron naman dito, Tada, yun yung mga dito. Tsaka may mga taxi. Kasi dito naman, magandang sumakay ng taxi din kasi hindi gaya ng traffic dyan sa Pilipinas na talagang anytime may experience kang traffic. Dito, ang traffic dito siguro may stuck lang ng 5 minutes pero pagka nasa rush hour ka nagbiyahe. Pero kung normal time na nagbumiyahe ka, lumabas ka, mga around 10 a.m. hanggang 4 p.m., ayan, mga maluwag naman ang kalye. Pero kung ako tatanungin nyo, kung ano yung masasuggest ko, mas masarap na talaga yung sumakay ng public transport, especially yung public bus. Yun nga lang, syempre, meron siya mga certain bus stop naman. So, hindi ka pwede kagaya sa Pilipinas na pupunta gusto mo. Mga 2 kanto lang, kailangan mo na bumaba. Dito kasi hindi pwedeng gawin yun. May mga bus stop talaga para bumaba ka. Tsaka yung mga ruta ng bus dito, hindi kagaya ng sa Pilipinas na yung isang kalye, 10 sasakyan na makikita mo or let's say 10 sasakyan, naiisa lang ang ruta. Dito, hindi. Siguro isang bus dito, may interval pa yon. Interval ng bus, depende, minsan 3 minutes, 5 minutes. So, depende sa lalo na pag hindi rush hour. So, yung dating ng bus, ganun, medyo matagal, maghihintay ka. Pero mag-enjoy ka naman sa bus dito kasi lahat ng bus dito, aircon. Talagang hindi ka magiinitan. Tapos sa mga LRT naman dito, mga train dito, naman siya, maganda, mabilis dito dahil ang dating ng train dito, intervals naman siya, 3 to 5 minutes yan, interval dito. Kaya, hindi ka rin maiinip naman sa paghihintay sa train, sa pagsakay ng train. Tapos, sa mga food dyan, bigyan mo nga ako ng idea, ano yung mahal tsaka mga murang food para marami akong choices. Dito naman ang pagkain dito sa Singapore, gaya ng sinabi ko kanina, merong mahal, merong mura. Pero syempre, ang sa akin dito, mas maganda talaga, may experience mong kumain, matikman ang chicken rice. Hainanese chicken rice dito. Kasi yun yung pinaka-popular na pagkain nila dito. Especially sa mga hawker center. Yan, tapos, meron ka rin kung ibang cuisine naman gusto mong kainin, meron din naman yung sikat na chili crab. Chinese cuisine din yun. And then also yung laksa. Meron ding Indian cuisine,
Yung popular na medyo mura, yung mura sinasuggest ko lang sa inyo ngayon na yung roti prata. Yun yung Indian snack ng mga Indian dito or mga tao dito. Ibang ano naman yun, ibang taste naman yun. Or else, kung hindi ka talaga comfortable sa mga pagkain, mga ganong pagkain, kung hindi ka adventurous sa mga ganong lasa, madali naman makahanap dito ng mga western food, like mga pasta, pizza, burgers, McDonald's, marami dito. Yan. Kaya kung gusto mo naman, may Filipino cuisine din, pero nga lang, magpupunta ka nga lang sa Filipino mall na yun ang tinatawag na Lucky Plaza. Kaya nga lang sinabi mo na masarap ang chicken rice, saan lugar dyan sa Singapore ang marirecommend mo na masarap kumain ng chicken rice? Kung natatanong mo kung masarap ang interesado ka sa chicken rice, ang may sasuggest kong lugar na trending or laging popular na pinupuntahan ng tao kapag kakain ka ng chicken rice doon sa may Maxwell Food Center. Pwede bang bigyan mo ko ng mga suggestions na mga pupuntahan ko, papasyalan ko dyan sa Singapore? Yung mga nasa top 10 mo lang na mga idea. Ang masasuggest ko sa iyo sa mga bucket list ko, na masasuggest ko sa iyo about sa mga tourist spot dito, syempre, number one is ang Marina Bay Sands. Yun ang very popular na hotel dito sa Singapore at one of the icon ng Singapore. Yung ano yan, yung Marina Bay na yan, isa siyang 3-tower na hotel. Tapos, sa baba niyan, may malaki siyang shopping mall. Magandahan pa next nun, kapag sa gabi, meron siyang fountain attractions. Yun, pag onwards nun, siguro mga around 7 p.m. And then, second ko sa pinaka-suggestion ko sa'yo is sa may Garden by the Bay. Yun naman, sa likod siya ng Marina Bay Sands. Doon naman, isa siyang mga iba't ibang klaseng plants na makikita mo. Pero, may maganda rin siyang attraction sa gabi. Around 8 p.m. or 7 p.m. like that. Magkakagandahan nun, pagkatapos mong manood ng fountain show sa Marina Bay Sands ng evening time, pwede kang lumipat do sa Garden by the Bay dahil walking distance lang naman yun. Yun, meron din silang night show doon na yung makikita mo iba't ibang klaseng lights na sumasabay sa tugtog sa music na piniplay nila doon sa garden. And then, pang third ko, syempre, yung Merlion. Yung Merlion, yung icon ng Singapore, syempre, yung makikita mo na itsura niya na half lion siya, and then, mermaid yung kalahati, kaya tinawag siya ng Merlion. Tapos, ang pang fourth ko, sa Sentosa Island. Doon, mapupuntahan mo yung Siloso Beach na popular dito, because white sand siya. Tapos, may mga rides doon. And also, pang fifth ko na sa list ko, sa bucket list ko, syempre yung Universal Studio. Yung Universal Studio naman, nandun yun sa loob ng Sentosa Island. Doon, kung ikaw mahilig ka sa mga rides, sa mga theme park, doon, maganda rin talaga sa Universal Studio. And then, next ko, pang number 6 ko ay ang Chinatown. Doon kasi talagang siyang pinupuntahan ng maraming tao, especially yung Buddha Tooth Relic. Yun yung pinaka-popular na temple ng mga Chinese dito sa Singapore. Talagang pinupuntahan ng mga tourist yon. Pagka pumunta ka sa loob nun, makikita mo yung kakaiba niyang interior na punong-puno siya ng gold. Tapos may mga statue doon ng mga sa god ng Chinese. And then pang 7 ko ay ang Singapore Flyers. Yun naman, para siyang big, big structure, parang big figure siya ng Ferris wheel sa atin. Pero, which is para siyang isang room na mayroong dining table. Tapos, umiikot siya dahan-dahan para ma-enjoy mo yung view sa paligid ng Marina Bay. Pero yung isang ride nun, it's about like 25 to 30 minutes. Yun, isang ikot lang yon. Then pang number 8 ko sa list ko na masasuggest sa'yo sa Fort Canning Park. Para sa akin kasi na-amaze ako sa lugar na yon kasi para mga World War II memories na meron doon. Pero sinasabi nila na ito yung 18 hectares to na hilltop na nasa loob ng CBD.
Tapos doon, makikita mo sa loob doon, meron mga Battle Box, Banker, 9 Heritage Gardens, tsaka yung popular na 3 tunnel nila doon. Maraming nagpo-post doon nagpo-post sa IG na ginagamit yung view na yon. Then, ang number 9 ko sa list na may sasuggest ko sa iyo, ang Little India. Doon naman kasi, popular yung lugar na yun kasi sa colorful kasi nung road ng Serangoon Road. Kasi yung kada building, iba-ibang kulay. Hindi siya yung kagaya nung sa pumunta ka sa Chinatown doon, na pare-pares ang kulay. Sa Little India, every building na dikit-dikit, iba-iba yung kulay ng store nila. Sa Little India, doon mo rin mapupuntahan yung Mustafa Shopping Center na napaka-popular dito kasi 24 hours siya. Operation niya, 24 hours. So, anytime pwede kang pumunta ron. Yun ang kagandahan doon sa lugar na yon. Then, pang number 10 ko, syempre, aking pinaka-paboritong lugar na pinupuntahan dito, ang Orchard Road. Kasi doon, nalilibang ako. Kasi lumaki ako sa city, so, mas sanay ako na pumunta sa mga shopping malls. So, sa Orchard Road kasi, ang shopping malls doon siguro nasa more than 10. Basta magsisimula ka mula sa may Dhoby Ghaut Station doon sa Plaza Singapura. Then next, meron doon Orchard Gateway, 313, Paragon, ano pa ba? Takashimaya, Isetan, and then Willac Plus, that's diretso pa yun, palayo pa, mas marami pang shopping mall ka pang makikita doon. Kaya kung ikaw mahilig ka sa mga shopping malls, mamasyal o maglakad-lakad para makita ng iba't ibang klaseng ilaw, o tsaka yung mga expensive item, gusto mong makapag-window shopping or makapag-shopping, doon makikita mo ng lahat doon. Kasi mostly mga expensive items din lahat nandoon sa makikita mo sa may Orchard Road. Sa souvenirs, saan lugar ako dyan pwedeng makabili ng mura na pasalubong ko dito sa Pilipinas para sa mga kaibigan or kamag-anak ko? About naman sa bibila ng pasalubong dito, ang masasuggest ko, meron sa Chinatown, sa may Mustafa or sa Little India, and then third sa Lucky Plaza. Doon yung mga places na napakadaling maghanap ng pasalubong. Pero meron din sa may bandang Vivo City, mga pagkagaling mo before ka pumunta doon sa may Sentosa Island. Doon meron din doon sa shopping mall sa Vivo City, meron din doon. Konti nga lang, hindi siya kagaya ng Lucky Plaza or Chinatown. Kuya, nasabi mo na lahat ang mga dapat kong paggagastosan papunta dyan sa Singapore. So, ano naman mga kailangan kong documents bago ko pumunta dyan sa Singapore? About naman sa documents na kailangan mong i-provide papunta sa Singapore dito. Siyempre, number 1 is passport. Pag wala kang passport, hindi ka makakalabas ng Pilipinas or hindi ka makakapunta sa ibang bansa. Number 1 protocol yan sa buong mundo. Pangalawa, siyempre, hotel bookings or yung saan ka pupunta, saan ka magtitira dito. Maganda kung may kaibigan ka dito or kamag-anak na pupuntahan. Yun, isa rin sa yun. Kino-consider din ng ating immigration. Pero kung wala ka talagang dito, relatives or friend, siyempre, hinahanap nila number 1 is hotel bookings. For your safety, hinahanap nila yon. And then third one, siyempre, kapag working ka dyan sa Pilipinas, is the certificate of employment for travel. Yun naman, siyempre, protocol din yun sa atin dyan sa Pilipinas kasi para malaman nila ka talaga kung magbabakasyon ka lang ba talaga or maghahanap ka ng trabaho dito. And then fourth one is, of course, pocket money. Hindi ka makakagalaw dito nang wala kang pera kasi ang protocol ng mostly ng mga tao dito, no free in Singapore. And then, ang suggestion ko naman kung ikaw ay babae o babae ka lang, mag-isang babae na magtutur dito, medyo mahirap, lalo na kapag mag-isa ka lang, tapos hindi ka pa employed dyan sa Pilipinas, medyo mahihirapan ka lumabas dyan sa Pilipinas. Ang suggestion ko lang, mas maganda, mag-tour ka dito ng kasama ang family mo or friends mo. Para wala nang masyadong tanong pa ang ating immigration dyan sa Pilipinas bago ka pumunta dito. Well, sana
Sa aking kaibigan, sana naging nakatulong yung mga suggestions ko sa iyo at mga payo papunta dito. And then sana sa mga kababayan natin din na nagpaplano na mag-tour dito, sana nakatulong ang aking video na to. Maraming salamat kuya sa mga suggestions mo. Makakatulong ito. Hindi lang sa akin, para din sa gusto mag-tour dyan sa Singapore. Thank you for watching my video. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe aking channel, and then i-tick nyo lang po ang notification bell para po updated po kayo sa mga susunod ko pong video. See you next time po. Bye!